Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction patungkol dito sa aking napanood na live ni Doklat. Mayroon na siyang pahiwatig dito na ang pakiramdam natin dito, no, parang mawawala yung Batalero family dito sa grupo na itinayo niya na Team Guapa. So mawawala na si Guapa. Ano nang magiging pangalan nila kung mawawala si Guapa nila doon sa grupo nilang Team Guapa? Babaguhin ba yung pangalan nila ng grupo nila na Team Guapa? Kasi wala nang guwapa sa kanila eh. Pero bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Valcat and na kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Haramilyo, ang tita kong Vayots, Kamanetere ng San Diego, California, kay Tita Sal ng Illinois, kay Tita Pia Payne ng Australia, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Alam ko na maraming mga natutuwa. Alam ko na maraming mga nagbubunye dahil nga sa nangyayari sa grupo nila ngayon. Dahil alam naman natin na natayo ang grupo na yan, no, yung Team Guapa na yan, dahil sa hindi maganda, no, dahil meron silang grupo na yung nagrabyado, which is yung Team Kalingap, no. So, maraming nagsasabi dyan na deserve nila yung nangyayari ngayon. Pakinggan natin itong kapiraso dito sa live, no, ni Doklat, no, yung kanyang mga pahiwatig, no, na mayroon siyang sama ng loob dito sa Balatero family. Pakinggan natin mga sangkay, mga kalingap. Pag-decide ako, solo na. Ipagpatuloy namin ang Team Guapa, kami na lang. So nakapag-decide daw siya na ipagpapatuloy nila ang Team Guapa, sila na lang, no? So ibig sabihin meron na silang desisyon na ginawa dito na talagang kumpirmado na mayroong problema kasi meron na silang ginawang desisyon na sila-sila na lang sa Team Guapa. So paano yan? Nasaan na yung guwapa nyo? Sino ang may dala ngayon sa guwapa ninyo? Tuloy! Mabubuhay naman siguro kami ni Rich. Mabubuhay naman daw sila ni Red Sane. Sa totoo lang, mabubuhay naman kasi talaga kayo. Kasi ang lalakas ng katawan ninyo, no? Pwede kayong maghanap buhay dyan, hindi yung umasa lamang sa mga sponsors. Talagang mabubuhay kayo. Dahil kalalaking tao ninyo, malalaki ang katawan ninyo, pwede pa kayong makapagbanat ng buto. Yung hindi lang aasa dito sa social media, okay lang sa mga nandito sa social media, kung wala kayong mga obligasyon sa buhay, kung wala kayong mga pamilya. Kagaya sa akin, wala naman akong virgin si Sangkay. Never been touched and never been kissed. Pero hindi totally damaged. Tuloy! Nagluto si Nika dito. Nagluto daw si Nika. Si Nika, ito yung ano, di ba? Ano bang pangalan yun? Ay, ano bang apelyido niya? Pagaduan ba? Or ano? Pagadian? Di ko alam. Ito yata si Nika. Ito yung kasama nila nung time na nagpatulfo. Nung time na sinasabi nilang nagpa-NBI. Di ba ito? Correct me if I'm wrong. Kung ito si Nika, ito yung Nicaragua. Bansa pala yun, yung Nicaragua. Tuloy! Hinarap ba? Hindi daw hinarap si Nika. Bakit hindi hinarap si Nika? Bakit, anong ginawa? Talikuran lang ba habang sila nag-uusap? Hindi nakaharap? Nagluto dito. Kasi pag-usapan, nagkaharap nga, pero hindi sila nag-uusapan. Naghatid sila ng mga paninda. Ayun, ito yung napanood ko. Parang napanood ko ito, nakasama si Hasang. 'Di ba? Yung babaeng bilasang ano. Sorry.
Tumalsik yata ang laway ko. Sorry mga nakakita. Si Asag yung bilasa. Hindi yung bell niya. Bell button. Ito si Asag yung sikat ngayon, yung kurtina niya. Naalala ko tuloy yung kurtina niya. Di ba naka-live siya? Viral yung kanyang kurtina. Sabi ko, nung napanood ko, sabi ko, ano ba yung kurtina niya? Parang basahan ko lang yan. Halatang nakatira sa barong-barong yung bahay, di ba? Tapos ang depensa niya, sabi niya, hindi kanya bahay yun. Nakikita lang daw siya. Di ba, kapal ng mukha, lakas manglait sa social media. Wala na ba palang sa sariling bahay? Nasa ibang bansa, di ba? Pasikat ng pasikat dito sa social media. Tapos wala palang sariling bahay. Nakikitira lang. Tapos ang kanyang tinitirahan, barong-barong pa lang. Ang tabing na kurtina ay basahan. Bakit nga ba tayo napunta dito kay Hasang? Kasi naalala ko na ito si Nika at saka si Hasang, may napanood ako na video na sila yung nag-aayos doon sa tindahan ni V. Di ba? May dala silang mga paninda. Ito yata yung sinasabi ni Doc Latno. Pakinggan pa natin. Oh, may alib na katid ang paninda. Itanong mo, kung ano nangyari doon sa paninda natin? Ano nga bang nangyari? Ang pagkakaalam ko, doon sa panindang inihatid, sila yung nag-aayos doon sa tindahan. Sila yung nagdi-display doon sa tindahan. Alam ko marami silang dalang paninda eh. Di ba? O sige, active ka man totoo. Active ka naman yata. Itanong mo kung ano nangyari doon sa paninda dala-dala ni Nika na pinaghirapan ng mga sponsor. Yan. May nangyari ba? Anong nangyari doon sa paninda? Kasi pasikat kasi kayo eh, no? Yung alam niyo yung pamilya na mayroon naman magulang, may nanay, may tatay na malalakas pa. Tapos andyan sinusuplayan nyo, parang tinuturuan nyo na maging tamad, na hindi maghanap buhay, no? Pasikat kasi kayo. Dala kayo ng dala, 'di ba? Ng kung ano-ano, ito may paninda. So tuloy tayo, anong nangyari sa paninda? Comment ka ulit. At anong ginawa nila sa sponsor dito na ikaw may alib, sabihin natin ikaw nagastos ka ng pera, pumunta ka rito. Nagpakahirap ka. Para gusto mo makipag-usap ng maayos sa darating na birthday ng anak mo. Yun pala. Ito parang may problema na talaga dito. Kasi sinasabi niya dito, na kaya pumunta dyan si Hasang at saka ito si Nika at may dalang mga paninda na pinaghirapan daw di umano ng mga sponsors. Kung tutusin, pasikat lang kasi yan no? Na pagpunta dyan para pag-usapan yung darating na birthday nitong gwapa nila, no? So, anong nangyari sa pag-uusap? May nangyari ba? Pakinggan natin. Pagdating dito, iniwanan ka. Sumama doon naligo sila. Yun lang. Masaklap. Kaya pala napanood ko si Hasang kaagad-agad nandoon na sa barong-barong niya. So ibig sabihin, ang sinasabi dito ni Duklat, hindi nakapag-usap, no? Yung pakay nila na para pag-usapan patungkol doon sa birthday, no? Nagaganapin, hindi nakapag-usap. Kasi nga, priority, si Kapeso. Kasi sabi niya dito, anong nangyari? Iniwanan, sumama sa pagsiswimming sa paligo. Bakit hindi sila sumama sa swimming? Dapat nakiligo din sila, di ba? Matutuwa ka? May alib. Nagpapaliwanag ka man. Gusto mo maipaliwanag yun sa'yo, di paliwanag mo rin. Matutuwa ka ba? Natural na kwento sila. Siyempre, walang may matutuwa doon. Biruin mo, nagpakahirap ka pumunta doon. Tapos, mayroon kayong pag-uusapan tapos hindi natuloy. Tapos,
initsapwera kayo kasi may dumating na isang tao na mas priority kaysa sa inyo. Ouch talaga yun. Tulad ng sinasabi niya ni yung nagla-live niya ngayon, kung ano-ano sinasabi. Mahirap yan. Mahirap yan. Oh. So ito yon, no. Kahapon pa yung reaction natin, no, na sinasabi dito ni Doklat na walang kwento kung walang may nagkwento. Base doon sa aking mga nababasa na mga comments, no, ang kanilang dududahan, no, na yung nanay at saka si V ang nagkwento dito sa kay Kapeso kung ano-anong mga ikinwento. Kaya sabi na ni Doklat, walang kwento kung walang may nagkwento. So ang tanong ko doon, sino ang nagkwento? Sa mga comments, no, obvious naman daw na ang nagkwento ay yung magnanay. Kung ano yung ikinwento dito sa kay Kapeso. Kasi ayan, inaamin na nag-swimming sila, tapos ito ang nangyari dito, may bisita pala sila na ito si Hasang at saka si Nicaragua. na hindi sa pera, na hindi pinansin. Sayang yung mga dala, di ba? Pinuno pa yung kanilang tindahan. Tapos may pag-usapan, walang nangyaring usapan, no? So, masama ang loob nila. Dito, sa sinasabi dito ni Doklat, talagang may problema na sa kanila. Kasi, una pa lang sinabi na niya na talagang nakapag-desisyon na sila, na sila na lang. So, mahati na talaga dito yung mga sponsors. Ang magiging kawawa dito, sina Doklat at saka si Red Sane. Kasi mawawala na yung mga sponsors. Siyempre, ang sponsors niyan, nandito sa kay V. Kasi sila yung sinusuportahan ng mga sponsors. Sino ang magwawagi? Si Kapeso sa mga sponsors. So ngayon, balik na naman sa pag-aaway-away. Kasi alam natin dati na nagbabanatan ito si Doklat at saka si Kapeso. Grabe ang banat nito ni Kapeso sa kay Doklat. Tapos bigla na lang tayong nagulat na bigla silang nandoon, nagkukolab sila. Parang may nakita pa akong nung sa live nila na sinasabi nila na the Big Four. So, kasi doon sa nakita ko sa position nila, ang nakaupo doon sa live, si V at saka si Kapeso. Nasa likuran lang si Red Sane at saka si Doklat. Ibig sabihin, under na sila ni Kapeso. Sila na yung mga nagmukhang kawawa, sila na yung mga nasa likuran. Wala na sila sa front, di ba? Kumbaga sa sasakyan, wala na sila sa front seat, di ba? Doon na lang sila sa passengers. Ito yung sinasabi ko, pagka meron tayong ginagawa sa kapwa natin na hindi maganda, babalik talaga yan. Hindi lang doble, kundi triple pa ang balik niyan. Ang sakit niyan, masakit yan sa kanila, no? At saka parang nakakahiya. Kasi yung pinaghirapan nila na wakwakin yung tao dito sa loob ng kalingap, nawala sa kanila. Anong mangyayari? Lahat mawawala sa kanila. Kaya nga parang nagpapahaging na dito si Doklat na mabubuhay naman daw sila ni Red Sane. Ibig sabihin, mawawala. Accepted nila. Or alam na nila na maraming mawawalang mga sponsors na magbibigay na sa kanila ngayon. Lilipat na dito kay Kapeso. So, anong nangyari dito sa sa Bataler family? Na iyon yung kanilang pinili. Pinili nila kaysa sa Kalingap. Mas pinili nila dito si Doklat, 'di ba? At saka si Red Sane. Ngayon, ang nangyari, pinili na naman nila si Kapeso kaysa dito kay Red Sane at saka kay Doklat. Patalon-talon lang sila kung alam nila kung saan sila pupunta. So ganito ang nangyayari ngayon, parang wala silang sarili talagang paninindigan dito. Kung saan silang grupo, kung saan solid na grupo talaga sila. So ang mangyayari dito kay Doklat at saka kay Red Sane, paano na yung pinagmamalaki nilang si Leo D. Di ba dati naalala natin, nung time na nandito pa sila sa Kalingap,
Na kunyari nag-aalsa balutan na sila, si Doklat, no, paiyak-iyak pa siya noon, nag-ano na siya ng kanyang mga damit, nakaimpake na kasi pinapalayas na sila dyan sa bahay. So ngayon, baka tuluyan na. Ito na siguro yung totoo na mangyayari na sila'y palalayasin. Kaya mahirap gumawa ng mga script-script, di ba? Kasi sa mga ganyang script, nagkakatotoo eh. So yan na, baka mangyari na talaga ngayon yung tuluyan na pagpapalaya sa kanila dyan sa bahay nila. Kasi alam naman natin na caretaker lang yung mga yan. No? Ngayon na si Guapa nila ay nasa kabilang kampo na. So, itsapwera na rin sila nito. So, saan dadamputin tong dalawang to? Sa kangkungan, syempre. Ay, buhay nga naman. Kaya mahirap talaga, no? Lessons learned sa mga tao, no? Na gumawa tayo ng kabutihan para ang balik sa atin, kabutihan din. Kasi kung, gayong sabi, kung ano yung iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. Gayon nga, yun na yun. Kung ano yung tinanim ni na Doklat at saka ni Redsign noon, nung umalis sila dito sa Kalingap, yun na rin yun yung kanilang inaani sa ngayon. Di ba? Muli maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mudumang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalingap, paalam.